Hello mga sir, P6 naman yung gagawin natin. At sinakay na lang ito sa sa Lalamove papunta rito, galing pa ng Batangas. Dahil ang issue kasi nito mga sir, ayaw mag-start. Galing pa ng Batangas to kasi yung may-ari dito mga sir ay nasa abroad. At ang nag-aasikaso papunta rito yung kaibigan. Kilometer, ayan o. 95. Medyo malaki na rin. Tapos ang issue nito, start mo nga. Start mo nga. Ayaw mag-start. Yeah, salamat. Sige sir. Salamat. Ayan. Ayaw mag-start. Puro na lang siya redondo. At nung na-check namin to, syempre kapag once na ayaw mag-start ang isang unit o isang motor at wala namang check engine na nakalagay dito, andyan na yung i-check nyo yung daloy ng kuryente, spark plug, ignition coil, spark plug cap, tapos fuel pump. Ngayon na-trace namin, ang problema lang ay fuel pump, kaya obligado ay in-order natin ang fuel pump. Tapos sabay PMS to mga sir. Pakita ko sa inyo yung fuel pump, dahil ang gagawin natin dito ay i-convert na lang natin sa sa 125. Mas tumatagal kasi yan yung fuel pump ng 125. Tapos matik tatanggalin natin to, dahil hindi naman basta-basta itong parang saklik lang, dudukutin mo lang. Ito hindi, magtatanggal ka pa ng pairings. At yung gulong tatanggalin din, dahil nga papalitan natin ng gulong. May dala na rin si sir. Tapos checking lahat. Binidyo ko na rin para makita ni sir na andun sa abroad kung ano yung sira ng motor or kung ano yung gagawin sa motor niya. Medyo maraming trabaho ito. Ayaw mag-start mga sir, problema nito. Kaya kapag ayaw mag-start ang motor ninyo, check nyo yung kuryente, spark plug cap. Yan, kapag na-check nyo na yan at mayroon pa rin, fuel pump na. Karami ang issue niyan. P6. Yan, ito yung fuel pump na gagamitin natin. Pang 125 conversion tayo. Tapos syempre yung filter, magkaiba rin sa filter kasi yan mga sir. Sa 125 saka sa 160. At papalitan din natin ang filter yan mga sir. Ayaw niya raw ipagawa doon sa kanila. Kasi kung ano-ano na lang daw yung binibiling pisa, hindi naman daw yun ang problema. Kaya ito, nagawin si sir dito. Pero yung kaibigan na yun nagdala dito. At syempre nagtiwala. Kaya ito, binidyo ko. Tapos syempre check natin lahat para hindi naman sayang yung napakalayang pinanggalingan. Kaya lahat check natin. Pati sa braking system, brake pad, check din natin yung brake pad nya hanggang dun sa likod. Importante mapa-under muna natin. Kaya gamitin natin fuel pump. Hindi ito ang isasalpak natin buo. Tatanggalin lang natin yung motor. Tapos yung housing ng motor nung nakalagay dyan, yun ang gagamitin natin. May pakita ko sa inyo. Ay, tama nga sila. Tanggal na yung cover doon. Dahil unahin natin yung kanyang filter. At medyo lobat na rin yung kasi yung battery nito, kaya charge natin. Tapos dito sa part ng cooling system sa radiator, wala na yung yung plastic parts na nakakover doon sa pan. At ayun, isa rin yung sa pinabibili natin. Dahil nga kukulangin sa cooling system. Kapag kinulang sa cooling system, andyan na yung masyadong mainit sa makina, magsisitagasan yung fuel pa ay yung coolant doon sa water pump. Isa rin yun sa mga dahilan. Tapos tatanggalin natin yung gulong dahil kalbo yung gulong. At may dala rin na gulong para maipalipat. Tapos ball race, papalitan din. Pero unahin lang natin yung fuel pump dahil yun ang pinakamahirap. Isabay mo na sa valve clearance, throttle body, PMS kasi to.
tanggal na yung gulong niya. Yan, kay sir, padala mo ka sir. Ah. Yan, kalabang rin kasi yung gulong. Yan, tapos tingnan niyo yung ano. Sobrang kalawang. Kaya ngayon, kikinisin din natin yan. Kasi hindi maipasok yung bagong pump. Kahit bago na yung o-ring, hindi mo ipapapasok ng basta-basta. Kaya kikinisin yan, lilihain. Ngayon, pakita ko sa inyo yung, ano, yung fuel pump. Pag comparison natin kung ano yung mas malaki. Tapos valve clearance din yan. CVT cleaning, throttle body cleaning. Ngayon, mga gagawin. Magneto, sasabi din natin sa repaint yan. Tinis din. Kaya marami tayong gagawin dito. Okay, yung mga sala, yung pump, dyan nas na. Tapos yung sa bago, dito. Okay, yan na yung pump. Tatanggalin din natin. Yung mismong motor lang yung kukurin natin dyan. Tanggal na yung motor. Yung nasa kanan yan yung pang 1.5. Yung nasa kaliwa yan yung pang PCX maliit. Kaya obligado kailangan natin magtabas doon sa housing. Pakita mo yung bawasan. Yan ang binabawasan natin konti para mailapat natin yung ano, pinaka floater sa ilalim. Ayun, lipat na natin dahil nabawasan na. Pwede mo lang maisalpak yan. Pero tatanggalin uli yan dahil mahirap magkabit ng nakakabit yan doon sa loob. Yan, testing muna kung swak na. Tapos filter ayun. Kulay puti. Kasi hindi papasok yung pang 125. Yan, okay na. Papasok na lang natin doon. Kasi hindi kayang ano yan. Buong ipapasok. Ipapasok ko siya lang buo kaso nga lang may sira na yung floater, maaaring matanggal pag pinilit. Yung o-ring ng pamangasara, huwag nyo rin kalimutan kasi kahit na mabuo yun yan at wala yung o-ring, itong o-ring na to, ayan, para dito yan, para dito yan. Huwag nyo kakalimutan to kasi minsan natatanggal. Yan, ginagawa kong technique dyan, minsan nilalagyan ko ng grasa para kumapit at i-sure ball nyo na kapag nilagay nyo na doon sa loob dapat hindi matanggal. Pag natanggal kasi yan, kahit kanyang matibay na yung nilagay nyong pump, hindi pa rin siya gagana, hindi aandar, tumutunog nga lang pero hindi makakapaglabas ng gas dahil dito na siya tumatapon. Ayan, tapos filter. Palit din tayo nun kasi kalawang na yun, tsaka o-ring. Okay, ready to salpak na. Yan. Inuuna muna natin yung kalahati. Iniiwan muna natin yan para hindi masira yung floater. Kasi pag pinagsabay nyo yan, mahirap pipirsahin nyo talaga hanggang sa malaglag yung floater. Kaya hindi pwedeng pirsahin. Okay, nilabog na. After nyan, susunod natin yung throttle body. Tapos panggilid, yung magneto naman ay pinaprocess na rin, pinipinturahan na rin. At si sir bumili ng ano, ng cover yung sa radiator. Kailangan natin yan, mura lang naman yan. Yung battery ayan, charge muna natin para ano, kasi nalubat to sa kakapandar nila dun. Parang galing din sa paggawaan itong motor na to, pinull out doon tapos dinala dito. Yan, valve clearance check tayo. Size naman sa valve clearance natin mga sir, same lang din sa mga click.
10 saka 24. Kaso puro valve kasi to, kaya dalawa yung i-adjust yung adjustan dyan dun sa may nagtutulak dun sa valve lang. Dapat pantay yan. Kapag kasi lamang yung isa, maaring mabali, or kung hindi mabali, pangit yung takbo. Kaya dapat parehas pa rin. Tapos throttle body sunod, panggilid. After ng mga yan, ball race naman tayo. After ng ball race, sa braking system naman tayo mag-check. Tapos tayo sa valve clearance, throttle body naman, at CVT. Sa magneto kasi huhugasan pa natin yung isang side, sasabay natin dito para isang hugasan na lang. Pero yung magneto niya napinturahan na. Yan, tapos na tayo mag CVT mga sir. Magneto na repaint na rin, at palit ng rear brake pad. Ito na yung magneto niya. Yan. Brake pad, tapos babalik na yan. Tapos ball race naman. Okay, ito ball race naman yung papalitan natin mga sir. Yan, hindi ko na papakita sa inyo yung papalitan natin ng ball race para hindi umabay yung video natin. Pero isa ito sa mga video naman natin dito. After nyan, checking naman yung braking system. Pad sa likod, ayan, nagpad tayo. Dahil sobrang pud na. Pakita mo nga yung brake pad nya. Brake pad. Dalawa. Yan o. Pud na. Bakal to bakal na. Eto mga sala, tapos na tayo mag ball race. At suntal yung ginamit natin ball race. Kinakabit na lang yung gulong. Tapos checking braking system. At papanday na natin. Ito ba sa papansin nyo, binalikan natin lahat ng kanyang pairings. Dahil goods na, magbi-bleed lang tayo dito sa kanyang at match na rin yung braking system, goods naman na. At tatry natin paandarin. Yeah, paandarin mo. Ating hard starting ngayon, one start na siya ngayon. Sa PCX, ADB, yung mga ganitong tunugan, normal po yan sa kanila. Ma-vibrate, vibration siya. At talagang yan ang standard ng 160. Yan, lahat ng pairings manginig. Ito mayroon na nga siyang kalang kasi nga naputol na yata yung lock. Yan, mag-start na. Yan, goods na. Pagtapos kasing gawin to ay isasakay uli yan sa sa Lalamove, tapos dadalhin Batangas ulit ito. Na-check namin lahat yan mga sala. Kung sa video ay puro shortcut kasi kakaba yung video natin, kaya lahat yan chinek namin yan hanggang dun sa pinaka makina. Meron lang hindi na ikabit yan, tulad dun sa cooling system, yung sa cover ng radiator, hindi na ikabit yun dahil walang available stock na makuhanan si sir. Kaya sila na lang daw bahala dun, at least yun lang daw naman ang ikakabit. Madali na lang daw ikabit yun. Tapos i-diagnose pa ito mga sir. Okay, tapos na. Road test na lang kulang. Ang magro-road test pa yung malaking tao. Okay, goods na yun mga sir. Makapuwi na.